Hello po, Takeru. Ako po si Takeru. So, itong video na to, gusto ko lang gumawa ng comment tungkol do sa video dati ni Wanna Change. Actually, matagal na to nung year 2010 pa to, nung presidential election. Yun iba, sila Gibo, sila Pinoy, sila Erap, yung mga kandidata nun. Tapos gumawa ng video si Wanna Change na ini-endorse niya si Pinoy. So, ito yung napili kong video. So, papaliwanag ko lang kung bakit ito ha. So, ito, panoorin nyo pala. Siya lang ang hindi corrupt. Siya lang ang tanging kandidato na walang record ng corruption. Okay? As totoo lang, sa akin, that is enough. Yun. Siya lang daw yung, si Abnoy Pinoy lang daw yung kandidato na walang record ng pagiging corrupt. Para sa akin, that is enough. So, ganyan kababa ang standard ng mga Pilipinong botante. Yun lang yung punto ko, di ba? Si Wanna Change, in-endorse niya si Pinoy dati, pagkatapos ngayon pumalpak yung putang inang Abnoy na yan, yung putang inang makapalang mukha na yan. Tapos doon naman si Bobong Wanna Change na to, ngayon rally siya doon sa labas ng SONA. Bukod sa hindi siya consistent at mataba, bobo pa siya. Yun. Kung gusto niya magkalat ng kabobohan, kung bobo siya, mas bobo yung naniwala sa kanya. Hindi sa akin yung punto ko lang. Hindi naman ako sa galit. Ganito lang talaga magsalita. Sa video lang ganito lang talaga magsalita. Yung point ko lang, ganyan kababaw yung mentality ng mga Pilipino pagdating sa pagboto. Hindi na importante yung mga track record niya, kung may mga naipasa ba siyang batas, kung ano yung mga family background, yung mga ganyan. Basta yung one word lang na magic word, okay na sa mga botante yon. Hindi ako magnanakaw. Parang si Wanna Change. Yan, yung babaeng puro kolesterol ang katawan. Okay, tuloy tayo. Sapagkat ang lahat na yung pang-kandidato na tatakbo, sila Villar, di ba? Sila Bayani Fernando. Yun, si Bayani Fernando, tumakbo ring presidente pero naging vice president na lang. Ayan, hindi niya alam. Okay. Hindi siya masisisi kasi hindi naman edited yung video niya Kaya yan. Tsaka may hirap yun in fairness yung hindi edited na video tapos bigla mong ipopost. Mahirap yan. Hindi ko nagagawa yun. Isang beses ko lang nagawa ata yun yung video nung tungkol din kay putang anang Pinoy na yan, na abnormal. Okay, sige. Tuloy tayo. Sila Erap Estrada, sila Gibo Teodoro, Nicky Perlas, JC Los Reyes. I mean, wala pa sa kanila ang merong ganung klaseng kapasidad na kayang makapagpalabas ng isang collective choice na nanggaling sa taong bayan na siya ang tumakbo bilang presidente. Teka, putang na. Teka lang. Ayun, doon ang tatawa, di ba? Kinumpara niya si Pinoy doon kanila Villar, kanila Erap, na si Pinoy lang daw yung nakakuha ng collective. Ganoon, hindi ko alam. Basta yun. Puta, yung sinabi niya lang, hindi siya corrupt, and that is enough. Pagkatapos, bilang niya kukumpara na, siya lang, si Pinoy lang, kumpara sa iba, ang nakakuha ng collective na chorba, eklaboom, yon. Ang gulo niya, no? Utangan ng baboy ito. Remember, it's not Noy Noy's choice to run for president. It was the people who chose him to run for president. And because of that, ang feeling ko, that is something that's kind of, meron ng tulong ng divine providence doon, no? Yun. Hindi naman daw choice ni Pinoy dati na tumakbo ng presidente, kundi daw yung mga tao. Tangin na mo, bobo. Kung hindi mo choice yun, kahit ayaw mo. Kung hindi mo choice yun, kung ayaw mo talaga. Tangin na. Naniwala sa mainstream media. Ayun yung ibig kong sabihin na mag-isip tayo ng radikal. Hindi yung ganyan. Actually, sikat siya. Hindi naman ako nakikipaglaban ng pasikatan sa kanya, pero sikat siya, may mga fans siya, maraming tao nakikinig sa kanya, pero bobo siya, putang na ang boba. Tanga na yan. Hindi tungkol kay Wanna Change personally, pero tungkol dun sa mga pinagsasabi niya dati.
nung 2010 election. Yun, ito lang, gusto ko na pamukha sa kanya, sa mukha niya na, putang ina, ito yung sinabi mo dati. Ito yung sinabi mo dati. So, para sa akin, totoo lang, talagang siya lang, of all of them, ang talaga namang hindi interes sa sarili ang nasa sa isip, hindi interes sa pagyaman. Putang hindi interes ang sarilang iniisip, hindi interes ang pagyaman. So, paano mo malalaman yun in the point of an election season? Paano mo malalaman yun? Di ba, ayun yung prejudgment na mali. Mahirap lagi yung prejudgment. Kung wala kang konkretong ebidensya, tapos magja-judge ka ng ganito, tingnan mo nangyari. Bilib na bilib ka kay Abnoy ngayon, putang ina mo ka. Parang itlog na may luslus. Puta. Tangan to. Puta na yan yung Hacienda Luisita nga pala, di ba? Anong Hacienda Luisita? Hindi pa nila mapabigay hindi pa nila mapamigay yung lupa sa mga magsasaka. Anong hindi sarilang iniisip, puta. Alam mo nung nag-a-apply ako ng trabaho papunta dito sa Riyadh. Kasi galing akong Kuwait, tapos pumunta akong Riyadh nung nag-a-apply ng trabaho dito. Nakita ko yung mga magsasaka ng Hacienda Luisita doon. Doon nagrarally. Tapos syempre ako naman, in-interview ko yung iba doon. Kasi yun, hindi naman pala pinamibigay sa kanilang lupa, kailangan pa nilang bayaran. Tsaka yun, yung ebidensya na pinababayar nila yung lupa, ayun, ano sa Facebook page ko, pinost ko dati, last year. Yun. So yun, tapos na yung video niya. So, ano yung punto ko, ba't ito yung video? Ba't ko ginawa yung video na yun? Kasi, ito yun hanggat hindi nagbabago sistema ng bansa natin, hanggat ganyan pa din yung sistema ng bansa natin, kahit sinong paupuin mo, presidente o Poncio Pilato dyan, putang na ganun pa rin mangyayari sa Pilipinas, bulok pa din, hampas lupa pa din. Kaya yun siya. Kaya kayo din, kung patuloy kayong bumoboto, ganun din yung mangyayari. Sa 2016 election, boboto kayo, bilib na bilib po sa mga kandidato nyo, si Bongbong Marcos magaling, si Lovie Pong magaling. Puta, pagkatapos niyan, wala. Hampas lupa pa din yung Pilipinas, so ba't ka pa boboto? Ba? Ayun yung punto ko. Ayun yun. Tapos sabi naman, si Takero, kapag hindi bumoto, magkakagulo. Hindi yun. Minsan, natataon na lang ako kay Juan na Change pag nagrarally-rally siya dun sa labas. Ang dami niya pang mga pakulo. Kaya ngayon, kayo mga Pilipino kayo, agad ganyan pa rin yung mentalidad nyo, na nasa election pa rin pag-asa na tuwing election, lagi tayong umaasa ng pagbabago. Tangan na nyo ang bobo nyo. Hindi ganun yun. Mga pala yun lang. Kasi nadaanan ko lang ngayon. Ginawa ko lang itong video na ito kasi nadaanan ko lang. Nag-search ako sa internet, sa YouTube. So sa lahat po ng mga dating nanonood ng video ko nung 2 years ago pa. So gusto ko lang ipaalam sa inyo na I'm back. Bumalik ako sa YouTube. Dito ulit ako. Makikita nyo na naman yung mukha ko minsan. So kung may time kayo, so i-like nyo po yung page ko sa Facebook. Ito. Yan. Tapos yung link na sa baba. Tapos, magre-reply ako sa message, sa mga message nyo. Promise, magre-reply ako. Kung gusto nyo akong kausapin. Diba? Yun lang po. Bye-bye. Kundi interes ng bayan at ng bawat mga Pilipino.